Si Brother Butch na. By default, ano? By default. Okay? Cardinal kasi nakasulat dito eh. Ikaw yung Kuya Butch. Okay. Ilagay natin ating mga sarili sa harapan ng Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon Diyos, andito po kami ngayon. Lumuluhod, nagpapakumbaba, umiling sa iyong awa, patawad, at grasya na sana po namin maintindihan mabuti ang iyong banal na salita. At ito po ay tumimo sa aming mga puso, maging daan upang kami magbago patungo sa ikaganda ng aming kalooban at kaligtasan ng aming kaluluwa. Patuloy mo po kami, Panginoon Diyos, gabayan na yung mga banal na anghel, iligtas sa mga gawain ng masasama at ilayo mo po kami sa mga tukso, lalo sa mga tuksong nanggagaling sa nung nakaraan namin na hindi pa kami nasa iyo, Panginoon Diyos. Dalhin mo rin po kami, Panginoon Diyos, sa iyong mga yakap upang kaming nalulungkot, nagkakaroon ng mabigat na problema, may sakit, ay mabigyan ng pag-asa, lumuwag ang aming kalooban, at manatiling matatag sa harap ng lahat ng pagsubok. Patuloy mo rin po kay Panginoon Diyos na bigyan ng kaliwanagan ng kaisipan upang lalo pa namin malaman ng iyong kalooban at paano pa kami makapagsisilbi at magmamahal sa aming kapwa, lalo na yung mga kapwa naming kulang sa buhay. Panginoon Diyos, tulungan mo rin po kami maging matulungin sa aming mga kapwa, lalo na kailangan ng aming presensya, ng aming karunungan, ng aming kayamanan, at oras. Patuloy mo po kami bigyan ng lakas ng loob na labanan lahat ng mga bagay at gawain na masasama. At patuloy po kami, Panginoon Diyos, na turuan na maging mapagkumbaba sa harap ng mga bagay-bagay na binabato sa amin ng mundo. Alam po namin, Panginoon Diyos, na ang pagpakumbaba ay hindi pagpamaliit sa aming sarili, kundi upang harapin namin ang katotohanan at malaman namin ang aming kahinaan. At iti aming dinudulog sa iyo upang kami po bibigyan ng lakas upang harapin lahat ng hamon ng buhay, lalo na hamon sa aming pananampalataya. Panginoon Diyos, ang tanggapi, inaalay namin sa iyo at binibigay po namin sa inyo. Sana po gabayan din po kami at proteksyonan ng inyong mahal naming ina din, si Mama Mary at iyong ama dito sa lupa, sa Papa Joseph, upang kami lalo pang tumibay ang aming pananampalataya, lumakas sa aming kalooban at maghatid kami ng pag-asa sa iba. Salamat po, Panginoon, at halinawa itong gabineto ay mapuspos, mapagtibay at lalo pang lumiwanag ang aming paningin sa hinaharap. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this Give day us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Amen. Lahat ng nulhati, binibigay namin sa tatlong persona ng aming Diyos. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Litany. Litany daw. Litany ng humility. Litany. So ito ay taglist kamukha aking libro. O Jesus, maamot pagkumbaba ng puso, Pakinggan mo kami. Mula sa pananasang igalang, Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanasang mahalin, Iligtas mo kami, Jesus.
Mula sa pagnanasa mapalaki. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanasa maparangalan. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanasa mapupuri. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanasa mapili sa iba. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanais na kumonsulta. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa pagnanasang maaprubahan. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na mapahiya. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na hamakin. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot sa paghihirap ng mga saway. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na maging calumniated. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na makalimutan. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na mabiro. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na mapahamak. Iligtas mo kami, Jesus. Mula sa takot na pinaghihinalaan. Iligtas mo kami, Jesus. Ang iba ay maaring mahalin ng higit pa sa akin. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin. Ang iba ay maaring higit na pahalagahan kaysa sa akin. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin ito. Nasa palagay ng mundo, ang iba ay maaring tumaas at mabawasan ako. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin ito. Upang mapili ang iba at isang tabi ko. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin ito. Na ang iba ay maaring purihin at hindi ako mapansin. Jesus, bigyan mo ako ng biyayang hangarin ito. Nang iba ay maaring mas gusto ako kaysa sa lahat. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin ito. Nang iba ay maaring maging mas banal kaysa sa akin. Sa kondisyon na ako ay maging banal tulad ng nararapat. Jesus, bigyan mo kami ng biyayang hangarin ito. Okay. Being friendly. Amen. Tapos na po. Ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po. Kuys. Magandang gabi. Andiyan na si Kuys. Kape tayo. Be with you. Galing pa ako sa work. Black coffee ba yan? Black coffee? Hindi po, may cream. Oh. Makakalbo ka niyan. Ay, kalbo na po ako, matagal na. hindi ka naman ikinakaila, yun na nga yung ating dalangin ng humility, di ba? Hindi ba ang ginano niya baka daw patikilay mo madamay? Okay lang Kalbo yun. pa talaga yun? Okay lang yun. Basta kay Lord. Okay. Sino si Tata Usteng? Unang tanong, sino si Tata Usteng? Sino si Tata Usteng? Sino yung nagsabi nun? Si Brother Kuys. Viva Tata Usteng. Baka si San Agustin. San Agustin yan. Oo. San Agustin. Kasi pista ngayon ni Saint Agustin. Saint Augustine. Kahapon yung San Monica. Mother niya. Magkasunod sila. Sabi ni Santa Monica, no? Una sa asawa. Tapos sa anak. Grabe yung sacrifice niya. Kaya nga sabi dun sa dun sa timeline, Bible timeline. Talaga, binigyan tayo ng gaya ng unang panahon. Idea regarding sacrifice, offering, and atonement. May napulot ako, Brother Jerome, ha? Dagdagan pa ng humility kasi hindi niya inasa sa sarili niyang talino umasa sa Panginoon. Ay, kasi naging malaking influence niya si Saint Ambrose of Milan. Kasi dun siya nangumpisal di ba? Tapos si Saint Augustine, narinig niya yung mga homily ni Ambrose, dun siya na-move. Tapos inaral niya talaga. Hindi siya agad-agad naniwala. Marami siyang pinuntahan pang kung ano-ano bago siya napunta ng Catholic. Gospel na. Ay, gospel na. Sorry. Okay. Magbabasa na po ba ako? Yes. Ang gospel ay hinango sa San Lucas. Unang tanong, magtatanong muna ako. Oy, tanong nga agad. Ano po ang objective talaga ng LBS? Na may sa buhay mo yung salita ng Diyos.
Lalong higit mong maunawaan ang pagbabasa na sa misa. Liturgical Bible readings yun. At saka tumimo sa atin itong mga pagbasa kasi usually hindi natin naaalala yan eh. Kagaya tuwing linggo, hindi pa nga natatapos yung misa, tatanungin mo sarili mo, ano ba nga yung mabuting balita ngayong linggong ito? Sa pamamagitan nitong LBS po, mas nare-retain natin kung ano yung pagbasa at higit sa lahat, kung ano yung nilalaman ng pagbasa. Yes. Parang ganito lang yan, Kuya Tonying eh. Pag kunyari may kilala ka na pagano, tapos nakilala ka, tapos na-convert dahil hindi naman siya nakakapagbasa dahil nakita niya sa inyo yung mabuting balita. So doon siya na ikaw yung Bible niya. Yung living Bible. Okay. Dadagdagan natin, isa pang purpose. Malaman mo kung ano ang mensahe ng simbahan para sa iyo. As a person, para sa komunidad. Ayon kay Father Arlo, ano daw yung objective? Bakit niya in-introduce ang LBS? Ano daw ba? Bakit, Brother Tunying? Sige nga. Yun na nga, yung sinabi mo. Para 85% of the time is ma-retain natin yung liturgy for Sunday. Kasi nga, pinag-aralan natin bago tayo nagsimba, meron tayong idea. Tama yung sinasabi nyo, paglabas sa simbahan karamihan, ano nga ba yung humili? Ano nga ba yung ating Pero part of the objective din yan is, kasi kung tutusin, tinan mo, ang mga protestante o yung mga born again, pag nagsalita sa Bible, alam nila. Pero tanangin mo yung Katoliko, alam ba nila? Hindi. So ito, pamaraan upang tayo ay mag-aral sa salita ng Diyos. Lalo pa natin ito maintindihan at isabuhay. Pero pag tinanong tayo, kunyari ng mga protestante at mga ibang born again, kagaya ng INC o Kibuloy, o kaya yung kay Eddie Villanueva, Jesus is Lord, masasagot din natin sila. Kung bakit ganito ang pananampalataya ng mga Katoliko. Kasi kahamunin ka nila. Alam biro yan, bro. At saka may nabasa din talaga ako, saan ko ba nabasa yun? Somewhere, na we as Catholic, dapat daw po talaga, bago pa tayo magpunta ng simbahan, alam na natin yung pagbasa. Kasi sabi nga doon, yung mga pagbasa, nakaano na yan kumbaga naka-program na kaya nga meron tayong tatlong types. Cycle. B at saka C na cycle. So umuulit-ulit lang naman yun kada taon umiikot lang yun, di ba? Tapos may year 1, year 2 pa. Opo. So meron naman may Bible guide naman talaga na dapat nating babasahin kung ano. So we are expected as Catholics na basahin pala, no? Kaya talagang itong to our advantage itong LBS kasi hindi naman sa napipilitan pero at least nababasa na natin. 'Di ba? Hindi lang nga nababasa, may added bonus naiintindihan pa natin and at the same time, 'di ba? Napahihimay-himay pa nga natin So mas pa yung sa atin yung retention. 'Di ba? Mas nga tayo meron pa tayong hibla, hugot at hamon. Yung, 'di ba? Kaya advantage talaga na umattend ng LBS. Kasi unang-una, yung nga na inaasahan bilang Katoliko na dapat alam na natin yung pagbasa. And yun nga, yung mga bonus nga na hindi lang natin nabasa, kundi yun nga, hinimay-himay pa, binigyan pa ng hugot, binigyan pa ng 'di ba? Ang nakakalungkot, hindi naman nga yan itinuturo sa lahat ng Katoliko. Mabuti nga lahat sa atin lang mga sa community at saka yung mga ibang grupo. Kaya yun nga po siguro yung dapat na anuhin natin na hanggat maaari kung ma-spread natin ito. Itong LBS. Kaya actually gusto ko nga din dito sa group namin sa sa simbahan. Unfortunately nga po,
sana isama nyo sa panalangin yung aming presidente, si Sister Milagros Kawad, kasi he was diagnosed with breast cancer grade 2, ductal carcinoma. So, hindi ko alam, supposedly, sasamahan ko sana nga kanina, pero ayaw kasi magpasama, nahihiya. Pero papakonsult na siya. Although na biopsy na, kaya nalaman yung diagnosis. Kaya please, sama nyo naman po sa prayers na harinawa, operahan. Okay, maraming salamat po at natalakay natin yung Thank you. Yung primary objective ng LDS. Keywords? Keywords na. Pwede na magbasa. Oo. Pwede na magbasa. Basa. Okay po mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Ang pagbasa po natin ayon kay San Lucas sa Kabanata 14, talata 1 at 7 hanggang 14. Kay isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito sa kanila, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-aanyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Tanong! Unang tanong, sino ang gustong magbigay ng overview o ng summary? Parang sinabi mo na nga, Brother Tunying, yung summary kanina. Humility. Yun naman yung pinaka-topic dun sa mga readings. Keywords na tayo. Babang loob. Mapagkumbaba. Okay. Sige. Kahit pa paano, himayin natin. Kasi meron naman magandang mga aral dito tayo mapupulot sa mga ibang talata. Pagamat na meron na tayo at the back of our mind, alam na natin kung ano itong gustong ipahayag sa atin ni Hesus Kristo. So, ganun nga po, Dolong.
merong isang araw ng Sabat o pamamahinga. Si Jesus ay inanyayahan ng mga Pariseyo. No? At bakit naman binabantayan siya ngayon ng mga iba kung ano ang kanyang ikinikilos? Unang tanong kay Brother Butch, ano ang napansin ni Jesus doon sa piging na kanyang inatenan? Ang napansin ni Jesus sa piging ay yung mga bisita ang pinipili ang upuan ng pangdangal. Verse ano na yan? Verse 7. Verse 7. Tapos na tayo sa 1. Yun yung sinabi niya kanina naman inimbita. Ano po nagsimulan? At dahil dito, so, ngayon, nagkwento siya ng isang talinghaga. Ano po ba yung mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin? Halimbawa, sa isang piging, birthday party, ano po ba, meron po ba diyaang table na nakalaan para sa mga special guest? Meron. Usually, yun yung mga may number na 1, 2, 3. Usually, 1 ang pinaka, may VIP. Presidential table. May presidential table daw. Presidential table. Kasi napapansin ko nga yan sa mga birthday, meron mga assignment na, di ba? May mga table assignment. Doon sa mga niimbitahan, paano yun doon sa mga hindi naimbitahan? Bakit ka pupunta ron? Gate crusher ka eh. Gusto mo lang kumain eh. Doon yun sa kusina. Ngayon, crusher, pwede pala yun. Ngayon, dito sa isang kaya ang ginawa ni Jesus ay nagkwento siya ng isang talinghaga. At ang kanyang talinghaga, ang kinukwento niya ay ang pag-anyaya sa isang kasalan. Sa isang kasalan, ay alam naman natin kung ano ang arrangement dyan. So, Brother Hector, yes. Ano nga daw, pagka ikaw ay naanyayahan sa isang kasalan, ano ang dapat mong gagawin? Kapag nanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-aanyaya sa iyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuan niyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaaabang na upuan. Lowest place. Salamat po. Sa isang kasalan, naman natin na merong tinatawag na presidential table, di ba? Bridal table or whatever. Mga ninong-ninang. Magulang. Oo, nandoon ang kinasal, doon ang mga ninong, ninang, at saka yung mga magulang. Talagang ang tawag na natin diyan kung presidential ba o bridal table, talagang merong nakatalagang mga panauhin dyan. VIP. Pero yung mga ibang table, wala na siguro. Pero mahalaga pa rin na kung ikaw ay inanyayahan nga daw, dapat huwag kang pupunta doon sa mga table na inaakalang para sa mga importanteng bisita. Oo. Sa lingwahe po ngayong mga panahon ito, ang sabi ko dyan, huwag kang assuming.
Huwag assume. Wag kang feeling na privilege. Yan. Yung privilege. Entitled. Pero normally, Entitled. may mga ushers naman yan di ba? May mga ushers, titingnan yung pangalan. Yun ang mag-a-assist sa'yo. O dito po kayo sa upuan na to. Ngayon meron na. Pero at that time kasi, even yung sa time na namin pa nung kinasal, wala pang, hindi pa uso yung events coordinator. Kaya, kahit sa ka umupo, pwede. Pero ganon. Kaya lang, may mapapansin ka. Ako, may napansin nung kasal ko na, di ba kahit saan naman pwede umupo. Tapos, yung isa nasabihan, parang ayaw niya magpatabi, parang ganon. Uso na nga yung feeling entitled. Okay po. So, yun nga po, ang kanyang bill, kasi nga, mahirap nga naman, baka nga umupo ka doon sa hindi ka karapat-dapat doon, pagkatapos mayroong isang dumating, sasabihin sa'yo, pare, doon ka sa likod. Nakakahiya naman. Pero alam niyo po ba, kung ako yon at pinaalis ako, magagalit ako. Bakit? Sino ka ba? Gusto ko dito eh. Assuming. Police. Kaya nga sabi di ba, moral of the story, huwag kang assuming. Dapat maintain yung humility. Sasabihin ko sa kanya, kaya nga maaga akong pumarito para makapili ako ng magandang upuan eh. Di ba? Na malapit sa kainan. Positional advantage. Alam niyo po kung nandoon kayo sa presidential table, merong special na ulam doon na wala doon sa mga ordinary table. Di tsaka si servant ka, hindi buffet style. Hindi buffet style. Iba kung ulam nila. Special drinks. May waiter, May waiter. May wine pa. May waiter sila. Kayo, pipila kayo doon. Table number 1, table number 2. Kukunin muna kayo ng litrato bago kayo pakainin. Pero at least ngayon organized na. Hindi katulad to, labo-labo. Naku, pag sinabing kakain na, naku, unahan. parang yun sa sa pagsasakay ng bus, yung nagkakagulo ba. Buti nga ngayon may pila-pila na ang bus. Tama. Kasi meron na tiyatag ng mga party organizer. May events ko. Okay, so tignan natin po ang paghihimay. Kung ano ang mas mabuti kapag ikaw daan niya sa kasalan, ano ang dapat mong gawin? Brother Jerome. Sa talata 10 na. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-aanyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Doon. Kabaligtaran na assuming. Kabisera. Oo. Kabaligtaran na assuming yan. Unassuming. Ano po yung kabisera? Kabisera, yun nga yung presidential table. Naranasan ko yan. Sabihin, nasa harapan. Yung first time ko umattend ng World Servants Congress nung nasa Singapore pa ako. Paupuin ka sa harap. Kasama si Brother Robert din. Doon kami sa likod. Pwesto. Si community conference. Si Brother Boy Katigbak eh. Si Brother Kaloy Kamayon, nakasabayan mo doon. Hindi. Si Brother Boy Katigbak. Hindi pa, wala pa si Brother Kaloy. Doon yata sa may Pasig. Diyan sa parang inanuhan na rin natin dati. Mary Hill. Yata, Mary Hill ba yun? Doon kami sa likod. Tapos, pinunta kami ni Brother Boy Katigbak. Sabi, uy, mga taga dito kayo sa harap. Sa harap kayo po, ay, nahiya ka kami. Doon kami umupo sa harapan pinaupo ni Brother Boy. Yung mga taga international. Doon din si yata si Brother Ronnie. Ronnie.
Castile. Oo. May his soul rest in peace. Amen. Kakapost nga lang ng wife niya ng memories. Ano ba? Ayun. Ngayon po, kung kayo po ay uupo doon sa sabi nga, pinakaabang upuan, saan po yun? Doon sa malapit sa CR? Malapit sa pinto. Malapit sa pinto para madaling umalis. Malapit sa entablado. Okay. Sige po. So doon tayo sa pinakaabang upuan. Dahil nga, ang paganda nga doon, kapag nakita ko ng umanyaya sa'yo, aba, kaibigan, dini ka sa kabisera, diba? Ang sarap naman yung pangyayari niyo, no? Ba, sikat pala yung tao na yun, di ba? Dito siya pinaupo sa kabisera. So, mapaparangalan nga naman tayo. So, yun ang kanyang aral. Ngayon, dito sa verse 11, ano naman ang kaugnayan nito doon sa kanyang talinghaga? Brother Alex, tignan mo nga kung ano nga ba itong sinasabi tungkol sa pagpapakababa at ibababa, itataas. Ano ba ito? Ano ba ito itinataas, ibababa? Parang wala, masama na sa isip ko itong mga itinataas at ibinababa na ito. Ayun na. Talaga, brother. Litany ulit tayo. Oo, litany ulit. Sabi po dito sa talata 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Parang ano, no? Parang, di ba last week ba yun, ano? Yung sinasabi natin yung nahuhuli ang siyang nauuna, ang nauuna ang siyang nahuhuli. Parang may ano, no? Parallelism. Yun yung mga hintil, yung mga Hudyo daw kasi yung mga naunang tinawag. Pero katapusan, yung mga hintil ang nauna. Nauna. O di ba? Kasi nga ano palalo yung mga mga Hudyo. Di ba? Oo. O di meron siyang no, may kaugnayan pa rin Yes. Ngayon, mapapansin nyo nung mga ibang mga linggo ng liturhiya, ang gospel hanggang dyan lamang sa 11. Hanggang talata 11 lang. Pero sa pagkakataong ito, isinama na ang mga talatang 12 hanggang 14. Okay. Tingnan natin, kasi medyo parang saliwa no? Merong controversial. Para sa akin, may controversial dito sa mga talatang ito. So, dagdag pa nga niya, balik tayo kay Brother. Dagdag pa ni Jesus, na kung ikaw ang nag-aanyaya, ano ang gagawin? Okay ka na ba, Brother Kuys? Para tanungin? Parang may bagyo ba dyan? May bagyo, umiingay, no? Ayan na, nawala na. Kuys, ikaw na daw, Kuys. Sige po. Verse 12. Kuya Kuys, magandang hapon. Gabi. Magandang gabi na. Sige po. Ano po ba kapag ikaw daw ang nag-aanyaya, ikaw ang host, ano po ba ang dapat mong gawin sa pamamaraan ng pag-imbita? Sinabi naman ni Jesus, sa nag-aanyaya sa kanya kapag naghahanda ka. Huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayabang kapitbahay ang ayayahan mo sapagkat ayayahan ka rin nila at sa gayoy nagagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga bingkaw, mga pilay at mga bulag ang ayayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy maging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa mapagkabuhay ng mga banal. Salamat po. Okay, salamat Kuya Kuy.
No, iwanan po muna natin yung talata 14. Ating pansinin muna ang itong mga talata 12 hanggang 13. Ano po ang reaksyon nyo dito? Ano ang point of view nito dito sa aral na ito ni Jesus? Brother Butch, ikaw muna po kaya. Ano ang reaksyon mo dito? Ito ba ay makatotohanan ba? Ito ba ay posible? Ito ba ay tama o mali? Ito ang tamang pamamaraan kung gusto natin talaga ipakita na tayo ay mapagbigay, mapagkabanggawa. Kasi dito sa pinapakita ng Panginoon, pag ikaw ay nagbigay sa kapwa mo mayaman, pareho yung mayaman, asahan mo na pagka siya naghanda, imbitahin ka rin. So, ibig sabihin, humingi ka ng sukli sa ginawa mo dun sa tao. Pero utang na loob, no? Parang utang na loob. Utang na loob. Tama. Sabi nga, mahirap bayaran ang utang na loob. Ang may utang na loob dito, ngayon, pag inimbitahan mo yung mga pulubi, pilay, pipi, bulag, at hindi ka, asahan mo, hindi ka naman nila maiimbitahan. Dahil alam mo naman silang walang-wala eh. So, sino ngayon ang be-bless sa'yo? Ang gaganti sa iyo? Di siyempre, yung nagmamahal doon sa mga mahihirap, pipi, bulag, at yung may pilay, sino ba nagmamahal sa kanila? Panginoon Diyos, so siya ang susukli doon sa mga ginawa mong kabutihan sa kanila. Yun din yung may kasabihan na, if you do good, don't make your left hand know what the right hand is doing. So, ibig sabihin, kailangan pag gumagawa ka dahil umiibig ka. Hindi, iba kasi gumagawa dahil gusto lang nilang i-promote yung kanilang image. So, anong tawag doon? Self ang tinitingnan. Dito, ang tinitingnan mo, hindi. Ang tinitingnan mo, yung kapwa. So, yun ang kaibahan, ha? The focus on this is, you should focus on your neighbor. The other one is, you focus on yourself because you gumagawa ka because, alam mo, yayain ka rin niya. Oo. Pero tandaan ninyo, mahirap magbayad ng utang na loob. Di ba? And when you do that, anong gagawin na lang ng mga tao na yun? Pagdadasal sa Panginoon Diyos, sasabihin yung mga ginawang kabutihan sa kanila, na grasyang pinagkaloob ng Diyos, napuri ang Diyos dahil di sa iyo, at ang Diyos naman matutuwa, bibigyan kanya ng grasya. Gantimpala. Kasi ang grasya ng Panginoon Diyos, hindi lang ang gantimpala. Ay ilalayo kanya sa kanyang grasya, ay ilalayo kanya sa disgrasya. That's one. Number 2, di ba? This is disgrasya at saka grasya. Number 2, pagagalingin ka niya sa mga sakit mo sa katawan at yung mahal sa buhay. Pangatlo, gagamitin kanyang para lalo pang lumawak ang pagpapahatid ng grasya sa ibang tao. Kasi tayo ang kanyang mata, tayo ang kanyang bibig, tayo ang kanyang kamay, at tayo ang kanyang paa ng Panginoon Diyos. Di ba? Hindi naman kamakayan, sasham! Andiyan na kagad yung kanilang mga grasya. Hindi. Pag nagugutom, sasham, magic! Dumating kagad yung pagkain. No. Gagamit siya ng taong may magandang kalooban na ayon sa kanyang kalooban at yun ang gagamitin niya upang maghatid ng grasya sa kapwa. Ngayon, pag naghatid ka ng grasya, dadaloy sa iyo ang grasya, so ikaw din, mabibihagian ka rin ng grasya. At ilalayo ka sa disgrasya. Gusto ko yung Shazam! Anong yan? Si Aladdin? Hindi, may yun eh. Captain Marvel ba yun? Captain Marvel ba yun? Hindi, Shazam, si Shazam. Meron yun. Si Shaq O'Neal yun. Shazam, oh. Napalabas yun, di ba? Yeah. At wag mong hanapin si Gracia. Pinapanood ko yun nung bata pa ako eh. May cartoons yun eh.
Shazam. Kunyeng, magmahanapin si Gracia. Kasi baka madisgrasya. Baka mo Hindi naman po sa pag-ano, pero may kinalaman nito itong topic na ito dun sa sa unang pagbasa. Oo, Kasi tama-tama. para siyang yung kawang gawa kasi is like parang paglilimos din. And then, sabi nga doon sa unang pagbasa, yung Thanksgiving. paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Tama. So, yun yung grasya. Di ba? Mm-hmm. Oh. At ito sinulat ko, no? Sa English ko na lang babasahin. Nandun pala sa first reading. Basahin na lang natin doon. Sa chapter 3, verse 19 to 20. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon Diyos tungkol sa mga taong may kababaan ng loob. Ayan. Okay, maraming salamat po, Cardinal Butch. Gumagaya ka naman kay Jerome. Magbigay ka na ng iyong pagbabasbas, Cardinal. Ano yan, pagkatapos na, humayo kayo. at Brother Jerome, humayo kayo at magpakarami. Gusto yan Gusto nito din yan. Okay, maraming salamat po doon sa pahayag mo at ang iyong mga magandang explanation, no, dito sa verse 12 hanggang verse 13. At yun nga po, yung maganda doon pa ay yun sa verse 14 na ang gaganti pala ang magsusukli sa kagandahang loob natin ay ang Diyos. Oh, yun. At ang isusukli niya ay walang sukat, di ba? At walang hangganan, di ba? Abundantly, di ba? At may kalakip na kapayapaan. Yun. Di ba? Maraming mayayaman dyan, pero wala naman silang kapayapaan. Hindi sila makatulog, no? Kasi baka mamaya manakaw. Hindi lang yun. Baka mahuli nilang kalakuan. Ang gandahan pa kung ikaw ay servant, hindi lang sa iyo ikaw na servant ang mabibiyayaan, pati mga handmaid. Yun. Ayun na naman. Sabi ko na nga. Yung grasya. Litany. Litany of humility ulit, Brother Jerome. Pakilagay ulit. Ulit-ulitin yan. Sa pagnanasa, iligtas mo kami. Parang hindi tama yung yung salitang pagnanasa. Ang iba ang connotation ng ayan, pag nasasaktan, hindi tama eh. Tama yun, Brother Tunying, kasi desire yung yung English equivalent niya, pagnanasa, desire. Diba? Pag nasasaktan, di tama eh. Aray ka na lang kasi. Brother Koy. Okay ba sa iyo yung salitang pagnanasa? Ano ang dating mahanap ng kakampi? Mahanap ng pagnanasa. Boys, andyan ka ba, boys? Okay. Sige, keyword na. Ako, isa lang nakikita kong keyword dyan eh. Pagnanasa. Pagnanasa talaga. Ba't ako? Keyword daw. Yung sinabi, humility. Yun, kababaan. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Tsaka ang tawag doon, yung magbigay ka ng walang no return, ang tawag dyan? Wedding party. Mapagparaya. Yung magbigay ka ng hindi naghihintay ng kapalit. Diba? Ayun. Magbigay ng hindi walang kapalit. Walang ibang motibo. Kapalit. Walang ulterior motive. Mapagparaya.
Hindi ba yun na yun, Brother O Tonyi? yun nga, sa Tagalog yan, mapagparaya. Nagpaparaya ka kasi Lowest seat. hindi ka naghahangad ng kapalit. Yun. Anong wedding party? Saka hindi naghahangad ng katanyagan. Yun nga. Mapagparaya ka. Mapagpakumbaba ka nun pag hindi ka Mapagkumbaba. Ngayon na nga yun din. Oh, yun kasi yung pinakaano niya, main ano niya, lowest seat daw. Lowest seat. So, mapagkumbaba pa rin yan. Yun na nga din yun, di ba? Oh, so, lagay na natin dun. Oh, para malagay natin lahat. Oh, okay lang sa inyo? Ano yung, ang wedding party, ano yung pinaka, ano niyan? Sa ating, ano, nag-order ako ng Bible diary. Kala ko kasama sa ano. Itong ano, wedding party. Quiz, ano raw ang kaugnayan ng wedding party as a keyword? Sa practical application. Kasi 'di ba yung ano, yung parang laging ano, banquet yung ano yung kaharian ng Diyos, 'di ba? Banquet po. Okay. Banquet. Diba? Piging ba 'yon? Piging? Ano ba yung piging? Oo, piging. Piging. Which is yung Eucharist o Damas? Yun. Okay. Parang inaano yung Kingdom of God, di ba? Yun yung alluded. Merong isang pangyayari na merong isang naghanda at inanyayahan ng mga kaibigan. Pero tumanggi. Maraming dahilan. Sa kahulihan, ang mga inanyayahan, yung mga nasa palengke, kung sino-sino na lang dahil walang dumating. So dumating ang mga inanyayahan galing sa palengke, pero may isang dumating na hindi nakabihis. Pinalayas pa din. Yun. Ibig lang sabihin, you have to come prepared. Hindi pa rin lahat ng tinawag ay makakapiling sa maliligtas. 'Di ba sinabi din yun na na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa kanya. Sinabi din ni Santiago, ano sinabi niya? Faith without action is dead. Okay. Pero in contrast, dito sa ating mga huling talata, sabi ang inyong imbitahin ay yung mga pingkaw, mga bulag, mga may sakit, no? Paano makakapagbihis ng magara yun? Ay, hindi naman literal yun eh. Apo, hindi naman literal yun. Ang magara doon, yung kanilang kalooban, na sila umaasa sa Diyos. Spiritual life, hindi yung physical attribute, kumbaga. Disposition mo. Oo. Pero doon sa kasi, may shinare dyan si Brother Boy regarding dyan na kasi kung sino yung nag-invite, actually pinoprovidean din niya, pati yung mga guests na may susuot. Kaya lang, pagka tinanggihan mo yung suot na yun, hindi ka parang binabastos mo yung nag-anyaya sa'yo. So, ibig lang sabihin siguro yung sinusuot na yun is yung yung pagsunod ba doon sa kalooban ng Diyos. Inanyayahan kang magkumpisal. Ayan. Para yung damit mo, maging puti. Para pumuti yung mo, di ba? Hindi ka ayaw mo. Hindi ka kasali. Diba? Maganda yung pinost ni Brother Boy. Kita ko yun sa niya. FB yata niya pinost or sa... Ano ba? First reading na tayo? Brother Tonyi, first reading na? Ako na. Pakibasa po ang Ecclesiasticus. Okay. Or Sirach. Ben Sirach. Pagbasa
mula sa aklat ng Eklesyastiko. Ang kababaan ng loob. Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Walang katapusan ang kapighatian ng palalo. Nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Pinahahalagahan ng matalino ang mga talinghaga. Nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. So diyan pa lang sa subtitle ng Kabanata 3 ay kababaan ng loob. Diswak na swak yan sa ating gospel. Yan na yun. Yan na yung Kitang-kita, kapansin-pansin na ang gospel at ang first reading ay nagkakatugma. Makabubuting ating himay-himayin natin ito. Merong maganda ritong mga aral eh. Brother Hector. Yes. Ikaw ang nagbasa, hindi po ba? Yes. Opo. Di ikaw rin ang una kong tatanungin. Yes. Yes din. Ano raw ang dapat mong gawin kung ikaw ay binigyan ng mataas na tungkulin o binigyan ka ng mataas na otoridad? Ano ang dapat mong gawin? Anak, Brother Hector. Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang mapagpakumbaba. Okay. Doon muna tayo sa Kabanata 7. So, meron po ba kayong nakikitang mga binigyan ng otoridad? Pagkatapos ay makikita mo kung gaano siya katapang o kaya masyado siyang authoritative. Ginawa lang barangay kapitan eh. Aba, akala mo siya na yung mayor. So yun ang nakikita ko, yan ang ibig sabihin, kung ikaw ay binigyan ng mas mataas na pwesto sa impluensya, kaya mayaman ka o naging senador ka, ay dapat lamang tayong lalong magpakumbaba. Ang nangyayari sa kasalukuyan, kung sino pa yung mga naging vice president at president, sino pa yung palalo eh, di ba? Akala mo mga hari na, marunong pa sa Diyos. Above the law. Yun ang ibinibili ni Sirach. No? Na lalo kang magpakababa kung ikaw ay binigyan ng malaking otoridad o tungkulin. Kaya naman, doon sa susunod na talata, meron pa, kahawig din nun. Kapag, Brother Jerome, kung ikaw daw ay lalong dumadakila, ano ang dapat mong gawin? Habang ikay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon.
Yun naman pala. Kasi marami pong ganun. Habang ikaw ay dinadakila dahil sumisikat ka, tanyag na tanyag ka, ikaw ay number 1 ka, ikaw na yata ang pinakamarunong, graduate ka ng mga kung ano-anong mga pamantasan, di ba? Yung pride mo, Kaya University ikaw of ay Pride eh. tumataas UP. tumataas ang value mo, no? Mataas ang value mo dahil kaya nga ikaw ay lumalaki ang pagkadakila mo. Ang sinasabi ni Sirach ay lalo kang magpakumbaba. So, Sapagkat meron ka naman example bakit? din dyan, Brother Tunying. Sino example mo dyan sa mga politiko ngayon? lahat na yan. Hindi, sa Kaya, mapagkumbaba. Kung sino yung, sino yung mapagkumbaba ngayon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. ay si Torre, Si Torre. Sino pa? si Soto, Sino po? Vico. Vico Soto. Vico, yun. Yun. Sino pa? si Karen Davila. Si Lenny din, di ba? Si Lenny talagang nagtatrabaho lang, hindi naman siya talaga naghahangad ng ng posisyon eh. Madami pa rin naman. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa ang Pilipinas. Kasi daw meron power ang word. Sinong Torre? Yung tinanggal. PNP chief. Yung tinanggal. Ex-PNP chief. Di ba nakipag-boxing yun? Humble ba yun? Tumakbo kalaban. Hindi naman na nag-ano yung tawag doon katunggali eh. Oo. Hindi nagpakita. Ginawa niya umayaw, natakot. Yung di ba siya yung humamon? Oo, siya humamon. Tapos tutukan tayo, sabi niya eh. Oo. Tapos babalik ta rin niya na hindi raw. Oo. Meron pala siyang commitment eh. Nag-travel siya eh. Pero hindi yun getting back to his word yun. Hindi yun pagiging hindi yun isang marka ng isang tunay na lalaki. Ngayon tingnan natin ito, no? Merong maganda itong verse 20. Parang ito ay biglang bumaliktad, no? Biglang bumaliktad ito. Tingnan natin. So, Brother Alex. Opo. Ang tinawag ko sa Brother Heck, Jerome, yung ikaw yung hulit tinawag. So, verse 20 po. Sa verse 20, no, sino ba yung kahanga-hanga at sino yung dadakilain? Ito po, ayon sa talata 20, sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Yun. Parang bakit nga ba kung sino yung mababa, sa baba, siya pa yung dumadakila. Alam naman natin ang Panginoon ay makapangyarihan, no? Pero siya ngayon, yung itong mga mapagpakumbaba, sila yung mga dumadakila doon sa makapangyarihang Diyos. Ngayon ba ang mga nagaganap, ang kaganapan sa realidad? Hindi, pero yan yung nasa Revelation, di ba? Yung kung sino yung mga yung mga napili. No? Sila yung nagpakumbaba eh. Sila yung ang tawag dito, nagpupurit Diyos. Dumadakila sa Panginoon. Di ba? Dun sa Revelation, sila yung sumasamba. Sila yung kasi pansinin nyo, yung bang mga palalo, mapapasamba mo, papaduhod mo dun sa presence ng Panginoon. Parang hindi, no? Kasi nga, wala silang humility. Sila yung mga humility ang... Di ba si Saint Francis de Assisi, mayaman yun?
Oo, pero Tama. give up niya. Businessman yung tatay nun eh. Give up niya. Oo, hinubad niya yung ano niya. Yung kayamanan. Tapos yung dinamit niya yung sako lang na, Sako. kaya yung mga Franciscan yung brown na ano kasi yung sako noon brown Oo. na sako. Ano yun eh? Yung Kasi nga tama po. Kung tama po, kasi kung ang tao ay mapagmataas, hindi siya maaring magpuri pa doon sa kanyang Panginoon eh. Kasi pinapanginoon Tatanggap. niya yung sarili niya. Hindi siya tatanggap. Okay. At Hindi tinan mo siya rin yung ano. tatanggap eh. Brother Tonyo, yung pakibasa yung verse 19 na hindi natin nabasa. Hindi naman po tapos na po yung verse Hindi 19. verse 19. Yan yung din ang katugunan. Basahin mo. Opo, sige po. Tagayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Habang ikay dumadaki, marami ang lalo ka nagiging namang sikat at makapangyarihan. Pero sa Oo mga nga po. kukumbabalang pinapakita ng Diyos ang kanyang mga sikreto. Tama po. Kasi nga po, pina-skip sabihin, hindi na isinama sa mga reading. Yung Kaya binasa ko 17, 18-19 na yun eh. 18-19 yun eh. Yung habang ikay Yung binasa dumadaki. ko. Oo. 17 to 18 lamang ang ating pinababasa. Kaya yung 19 na skip na yun. Kanya nga, doon ang sagot. Nire-reveal ni Lord ang lahat ng kanyang sikreto sa mapagkumbaba. Tama po. Kaya tayo lumundag na sa verse 20. Kaya tayo nasa verse 20 dahil ngayon meron ditong sinasaad ang Diyos na ang mga mababang loob, yan ang mga tunay na dumadakila sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sinusurrender nila ang buo nilang pagkatao, ang buo nilang puso doon sa makapangyarihang Diyos. Hindi kagaya ng mga palalo o kaya yung mga ma-influence at mayayaman, hindi nila gaanong binibigyan ng papuri ang Panginoong Diyos. Kaya nga pinili ni Jesus yung mga alagad niya, mga fisherman, mga hindi maalam. Walang alam. Kaysa mga pariseyo, wala nga siyang pariseyo na mga alagad, di ba? Ang ano lang niya na medyo may alam, si Matthew, di ba? Kasi tax collector yun. Pero, ayun, makasasalanan din yun. Pero makasalanan siya. Oo. Pero kasi yun yung mga sumunod eh. Yung mga susunod eh. Yung mga mabababa ang loob eh. Yun lang yung Pero si San Pablo Pariseo, di ba? Oo. Pero hindi naman kasi siya kasama doon sa original na ano. Hindi sa original. Opo. Pero meron dong isa, si Judas, hindi si Iscariote. Si Judas, the Sea. Mga mandirigma yun. Mga mandirigma yun. Pinsan niya yun, ha? Pinsan niya yun. May ano, relation kanya, kamukha niya, di ba? Yun yung ano niya. May hawig sila. Okay. So, tingnan natin ngayon ang mga talata. Di pa tayo tapos sa 28. 20 ano pa? 28 to 29. Okay. Puntahan nga natin yung talata 28. Ngayon nga, yan ang mapapala-pala ng mga matataas ang ere. So, Brother Alex, ano po ang mangyayari sa kanila? Kasama po ba sa reading yun? Di po ba ang reading natin ay 19 to 21, tas 30 to 31? 28 to 29. 29 eh. Pero sa akin, sa ano ko, 30 to 31. Ba't ganun? Sorry po. Naliligaw ka, bro. Hindi po. Ito po. I mean... Sa Sirach tayo. Nasa Sirach. Sirach nga po. 29. Ito, tingnan nyo. Kasi pag ano to eh, yung sa awit at papuri na ano to eh. Unang pagbasa, 22nd Sunday in Ordinary Time, Sirach 3 or Ecclesiasticus. Fake news yan, fake news. Tapos 30 to 31. Hindi po, kasi misalet ito eh. Baka nagkaiba sa numbering ng Bible na ginamit. Iba yung numbering kasi. Pero yung standard, kunyari sa... kasi sa akin, dito sa binabasa kong ito, yung sa anak ko, United States, ano siya?
17 yun. 17. Tapos Ginagamit ko yung 18, RSBCE. Oo. Revised standard yun sa iyo? 29 to 28. 28 to 29 din. Pero sa Bible na itong magandang balita, 28 to 29 din. Kasi dito, tama yun nakalagay dito, nililimi ng matinong tao ang mga taninhaga. Pero dito, kung babasahin ko yung 28, walang katapusan ang kapighatian ng palalo. Nauugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Ito po ba? Pinahalagahan ng matalino ang mga taninhaga, nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Tama po ba? Tama, tama. Tama. Yun, Ito yung leave the word eh. Unahin natin kung ano yung nakasalib the word. Asan po yung leave? Sige nga, i-stop Tama mo share. dyan sa chat. Asan ang chat? Leave the word. Ay, ang inano ko dyan sa chat. Leave the word. 17 to 18, 20, tapos 28 to 29. Okay. Iba yung ano, no? Iba yung nakalagay sa ano? Ayan o. Tama ba? Aha. Well. 28. Sirap. Based yan sa Twin Rames. Brother Alex. Oo nga eh. Baka iba tong ano, no? Kasi ito yung gamit ko yun. Ay, numbering nila eh. Oo. May Baby One Bible. Saan ba to? Okay. Biblia ng mga protestante. Hindi siguro. May imprimatur to eh. Saka may nihil obstat. Masana Sa awit at papuri ka na gano? Awit at check, papuri. pero double check mo rin sa ibang reference para pero ito nga sa leave the word. Ko eh. Oo, you leave the word. Ano yung kay ano? Teka yung kay sa FB na po. Okay po. Okay po. Sige po. Go ahead. So, kaya nga po, ang tanong nga po dyan, ano ang mangyayari doon sa mga palalo? Ayun po. Walang katapusan ng kapighatian ng palalo. Nag-uugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Tama po. Kapag ka nagsimula tayong magsinungaling at palagi ka nagsisungaling, mag-uugat na, tutubo na yan, magkakaugat na yan sa puso mo, kaya lagi ka nalaang sinungaling. Kung kasinungalingan na, kung halimbawa mapagnasa ka pa. Yun? Ayun na naman, pagnanasa na naman. Ba't ako? Litany of humility. Ngayon, ito ang maganda. Yung verse 29, napakaganda. Ito pala ang kasagutan doon sa maraming tanong, pati nga mga apostol at mga disiple nagtanong ka, bakit po kung kayo ay nagpapahayag, ay karamihan dito ay mga talinghaga? Tapos nung sila na lang magkakasama, doon naman ipinaliliwanag ni Jesus anong ibig sabihin ng mga talinghaga niya. Anyway, ito pala yung kasagutan. Bakit talinghaga ang kanyang pamamaraan ng pagpapahayag? Brother Kuis, ayan galing to kay Brother Kuis. Brother Kuis, Ayan Ano ang pagbasa? Sorry po pero linawin po. Pati yun din yung nilalaman nung misalet ni Luis, yung sa buhay. Tama po yung iba lang po yung number, pero ang laman po niya, ito po, huwag mong hangaring maunawaan ng mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Hindi po ito kasama yung binanggit niyo po, yung binasa kanina. Hindi po siya kasama sa pagbasa. Sorry po nililinaw ko lang po kasi baka matuto po tayo. Kasi kung parehas na misalet, same po yung laman. Iba lang po yung numbering, pero ang laman po ng pagbasa, yung binasa ko na una.
po kasama yung binabanggit natin na ang matigas ang ulo, ang ano tawag dito? Palalo. Yung palalo, hindi po siya kasama. Okay lang po? Pero ito daw, additional lang po. Addition lang itong 29 from the Vulgate, sabi niya. Opo. From the Latin Vulgate. Tinad lang nila sa original copy nung Ecclesiastico. Dinagdag ng sa Latin Vulgate. Sabi niya may comment dito a literary white in contrast to stubborn minds or hard heart. Words of the wise, an addition from the Latin Vulgate, sabi niya. The wise man actively seeks words of good advice and is always ready to learn. An attentive ear, an appeal to pay close attention to wisdom. Pero itong baging 29, dinagdag sa Latin Vulgate. Pero kasi sabi niya, commentary sa akin. Opo, kasi kung titignan po natin yung dalawang misalet na pinakita ko sa inyo kanina, same po yung laman eh. Yung tama po yung numbering na lang. Yung numbering siguro yung mali po yung hindi ko yung Vulgate kasi ibang numbering sa actual ng mga yung Tagalog iba yata numbering ng Tagalog, no? Hindi sa po English. Kasi itong Tagalog based sa sa mga yung numbering niya. Bagong translations Kung babasahin ko po yung ang talagang kasama dun sa pagbasa, kung ang tubig ay pumapatay ng apoy, ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ito yung yung kaugnay ng kanina, dun sa binasa natin sa Mabuting Balita. Di ba? Kung ang tubig ay nakamatay ng apoy, ang paglilimos ang pagkakawanggawa, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Opo. Anong verse yan? Sa 30. Verse 30. Yun nga, number nga nagkaiba nga. Tagalog. Hindi po kasi yung 28 na binasa kanina, patungkol sa palalo. Wala po yun doon sa pagbasa. Check nyo po. Kasi doon sa Live the Word, iba yung number. Walang 30 eh. Walang 30. Opo. Iba lang yung 28 to 29 lang. So yung kaya nga po, yung 28-29, iba po yung nilalaman. Walang katapusan ang kapighatian ng palalo. Pero ang talagang nakalagay sa misalet na pagbasa, nababasahin natin sa linggong ito, kung ang tubig ay pumapatay ng apoy, ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Yun po yung yung pagbasa. Check nyo po. Kasi yun din yung pinost niya ni Kuis eh. Pero yung kay Kuis wala nga lang yung huli, yung 31. Pero hindi yung ginawa ni Almazan? Apo. 28-29 din siya. Pero ano po yung nakalagay sa niya? Yun din, yung binabasa natin. Yung may tungkol sa palalo? Hindi, walang katapusan, gano'n. Ang kapighatian ng palalo. Kaya nga, verse 30 yan. Verse 30. Opo, kasi ang binasa po natin. Pero dito sa akin, 28 and 29. Opo, ang binasa po kasi natin, yun 28-29, which is iba. Yun yung tungkol doon sa may palalo. Okay po? Para lang po hindi tayo malito. Okay, 20... pakinggan na lang natin sa linggo kung anong babasahin ng lektor. Pang-English siguro tong na to. Yung number na to, pang-English, hindi pang Tagalog, yung number. Tingnan nga natin yung pang-English. Yung English, awit at yung tama mo. Yung sa awit at papuri yung tamang eh. Parehas po. Pang-English kasi yung Hindi, yung awit at papuri. Yung binigay ko pang-English. Na yung kay Yung awit papuri mo, iba yung number, di ba? Wisdom. Usually, Salmo, ibang numbering yan ng ibang Bible. Kasi nga, noong unang panahon, wala naman daw number. Di ba? 30 to 31 yung sa'yo, tsaka 19 to 21 sa papuri. Awit at papuri. Sa English po, parehas lang yung 30 As water extinguishes the burning flames, almsgiving obtains pardon for sins.
So, iba talaga yung nakalagay sa ano. Anong sabi ni kay Father Almasan? Yun, yung binasa niya yung Sirach. Mind of Sage of Issues Proverbs. First reading na yun. Nasaan na yung ano? Focus on humility. The mind of Sage of Issues Proverbs. Water quenches Water the flaming quenches. Oo. Opo. Wala nga yung ano. Wala nga yung tungkol sa... palalo. Oo. Nag-gets niyo po? Sorry Kini-clear ko lang po kasi although it's nice to know din kung ano yung tungkol doon sa palalo kasi kasama rin naman talaga sa ano yun. Mali yung numbering. Ano ba yun? Yung O numbering lang po siguro. Pero nagkaiba nga. ang mahalaga rito, ang mahalaga, ganun pa rin naman. Yung pa rin yung message niya. Opo. Yung susugan niya yung ating gospel. Alms of the poor. Opo. Yung pa rin yung message niya is regarding humility. Ito po. Opo. Focus is on Ngayon, humility. ang gusto ko lang bigyan ng diin dito, yung verse 29 at sinasabi, nililimi ng matalinong tao ang mga talinghaga, no? At nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Yun. Ngayon kasi maraming nagtatanong bakit ang mga pahayag ni Jesus ay patalinghaga. Pati na nga ang disipulo at apostol tinanong si John, bakit po patalinghaga ang iyong mga panayam? Ito pala ang napakagandang kasagutan na kapag patalinghaga ang panayam, tayo ay nag-iisip, binibigyan tayo ng oras o ng pag-iisip na isipin natin mabuti kung ano ba talaga ang malalim na dahilan ng talinghaga. At doon, nagkakaroon tayo ng malalim na pagkakatuto sa mga pahayag ng Diyos. Proverbs ang English ng talinghaga. The mind of the wise appreciates proverbs. And the ear listens sinasabi niyang talinghaga, parables. Proverbs kasi dito sa ano English The mind of the sage nga Yung iba sage. The mind of the sage. Yung iba to the mind of the wise naman, no? Wise or sage appreciates proverbs. Hindi naman parable ang sinagay dito. Sa English Okay po. So, pwede na ba tayo? Hindi po natin, nabasa po ba natin yung ano, yung verse na 20 na yung what is water quenches? Hindi, yung 20 po. What is too sublime for you, seek not. Into things beyond your strength, search not. Apo. Hindi natin binasa yan. Okay. Pero yan ang kasama sa pagbasa po. 21 yun Yan yung kasama sa pagbasa po. What too sublime you do not seek. 21. Huwag mo hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas wala kasi 21 doon sa ano natin Opo, sa reading natin, sinunod ko lang yung numbering. Opo, pero yan po yung pagbasa talaga. So kung tutuusin nyo po, yan yung dapat natin nabasahin. Huwag mong hangaring what is too sublime? Mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Diba? Tama yan. Tapos, yung sinabi doon, yung tungkol sa sage, and then ang karugtong nun, yung 29, yung water quenches. Kung ang tubig ay pumapatay ng apoy. Dito sa 30 na yun sa version ko, magandang 30 balita. 30 na po yan, di ba? Sa 30 Opo. Pero dito, 29. Nililinaw ko lang po kasi yun yung pagbasa sa darating na linggo. Okay, doon sa pinadala, doon sa pagpapaliwanag tungkol sa Eklesiastiko, ang sabi, ito ay mga aral para sa mga kasapi ng simbahan. These are the laws para sa simbahan. Kaya dito nga ang title nitong chapter 3 is tungkulin
sa magulang. Kaya nga dito sa binasa natin, anak ko, di ba? So ito yung mga tungkulin natin sa mga magulang natin. Ito yung mga aral na dapat natin sinusundan na ipinanunuto sa atin ni Sirach. Ang aklat ni Sirach ay sinulat niya yan para nga sa ating mga member ng simbahan. Okay? Keywords na daw. Okay, word. Keywords. Humility. Yun na nga. Nandun Galastis pa na. rin yun eh. Ano pa lang tayo, ha? Babaan mo. Second Mapagpakumbaba. reading. Huwag mayabang. Yes. Wow, mayabang. Huwag palalo. Hindi niya kasama yun, di ba, Brother Alex? Alin? Yung Alin po? palalo. Hmm. Yung wag mong hangaring mo, Oo. yung lampas ang iyong kakayahan, huwag kang magyabang. Oo nga. Huwag mong Wag saliksikin kang- ng hindi mo kayang malaman. Oo. Eh paano yun, no? Yung mga scientists. Yun ang trabaho nila eh. Ano? Mag-explore, discover. Humility and humble. Hindi kasi siguro yan pertaining to dun sa ano. Kagaya, di ba, may ano sa Bible din na sinasabi na kung kailan yung end of times, di ba tinatanong nila. Di ba sabi niya, wag mo nang anuhin yun. Kasi Alamin. si God na yun. Parang presumption. Oo, parang sinasabihan ka ba kumbaga na it is none of your concern. Kasi darating at darating yun, hantayin mo na lang. Pero ang pinakamahalagang message nun is dapat nakahanda ka. Yun yung pinakaano doon. Hindi mo kailangan malaman kung kailan. Ang kailangan mong gawin is maghanda. Di ba? Yun ang gospel Sinasabi ngayon niya. eh. Ha? Yun ang gospel nitong mga nakaraang araw. Opo. Paghahandi. Hindi Yun. mo alam kung kailan darating. Yun. Kaya po Stay nakalagay awake. din yan. Ngayon yung gospel, stay awake. Stay awake. Oh. 'Di ba? Kanya ganyan yung ano yung nakasulat diyan na yung hindi mo kailangan malaman na wag na. It's beyond your comprehension. Ano pa Yung po? mga iba, Sorry yung mga iba magpakumbaba. nagdidepend naman sa hula-hula eh, no? Ayun, Yung 'di ba? taga-hula para malaman nila yung future. O kaya nga binibigyan tayo ng caution, wag mo nang alamin. Kasi Mm. yung mangyayari. Ang kailangan mong gawin, paghandaan mo. Magpakumbaba ka at trust the Lord. Yun. Ano, lagay natin trust the Lord. Ano po? Sorry. Second reading. Second reading. Yun lang, mapagkumbaba lang ang first reading natin. Okay na po yun? Okay. I-highlight ko lang kasi yan din yung ano sa gospel. Pakibasa ang Dalawa second lang reading. keywords. Yan, isa lang. Ito isa lang. Ano ba? May Okay. pa po ba? Okay na yan. Sabi ni Brother Tunying eh. Okay. Thank you. Wala. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit
lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun nga, yung trust the Lord, no? Parang lumapit kayo sa Oo. Diyos. Yun ang ano rin eh. Meron ding ano, no? Oh. Lagay ko na ba? Lagay ko na? Trust the Lord. Lumapit sa Diyos. Oh, pareho lang yun. Okay. So ano ang napansin nyo rito sa mga talatang ito, 18 hanggang doon nga sa 24? Lumapit Ano sa Diyos. napansin niyo? Ano napansin niyo rito? Sino ang binabanggit niya rito mga Israelita? So isang brother Jerome, bigyan mo nga ng kaunting background itong mga talatang ito. Hindi ko nabasa lahat to eh. Baka meron ka dyan, ano bro, Alex, yung kay Almasan. Kay Almasan, sige po. O kay, yung sa LBS. Okay, sige po. Let me just... Yung context ba yan? Nasaan na nga yun? Kung wala, ako na lang. O yan na, kayo na po. Bakit? Tinahanap niyo pa yung mga pare, andi dito na ba ng mga obispo? Ayun. Yung pala naman eh. Ang sabi dito kasi, tama yung approach nga, Brother Jerome, na-mention nyo yung lumapit, di ba? Ang focus nga dito regarding the Christian is to approach. The example of Jesus, warning against rejecting God's grace, service well-pleasing to God, benediction, and final exhortation. Ang commentary on the first part, recall of the Exodus event sa Mount Sinai, the Israelites approached God on Mount Sinai. Yun yung description nung kaninang binasa yung unang talata. Blazing fire, darkness, trumpet blast. Trumpet blast. Voice speaking words. Ano yun? Kaya natatakot sila kasi even si Moses, no, sabi niya, and they were trembling. But the Israelites did not like to hear God. Instead, they assigned Moses to do it for them. It is a terrible thing to encounter the Lord with all the fire, smoke, loud sounds, and earth shaking. Ayaw nila. Natakot din pala sila. Pero kahit na natakot sila, hindi pa rin nila ginawa yung no? Yung second part po, instead, we Christians have approached the following. Yung heavenly city of Jerusalem. Yun yung Mount Zion na binabanggit. City of the living God. Yes. And the countless angels, yung assembly ng firstborn, si God, yun sa verse 23. Si God pa rin yung topic. Spirits, yung souls of the just, nando sa verse 23 din. Jesus too is there, the mediator of a new covenant, and the blood which is more effective than that of Abel. We Christians are destined to see a pleasant sight. We shall not be afraid to encounter God. Taliwas dun sa kanina, yung mga Israelites, takot silang ma-encounter si God. Samantalang tayo bilang Kristiyano daw, hindi tayo dapat matakot na ma-encounter ang Panginoon. Kasi pumaba na si Jesus. Kasi noong unang panahon, hindi ba sinasabi na pag tumapak ka sa mountain ni Lord, mamamatay ka? Siguro kanya-ganyan, takot ang mga Israelite na talaga nagmamanifest si Lord, pag sila doon, mamamatay sila. Okay. So, yun yung concept na bakit si Moses hindi na pag pumunta doon hindi namamatay. So parang sinasabi nila hinirang ni Lord si Moises. Pero sila, since di naman sila hinirang, so they expect na pag umano sa lagat talaga, mamamatay sila. So, ang sabi nga dito, without fear and trembling, we listen to the word of God who manifests Himself to us. Gone are the days, kaya nga nung sabi natin sa Mount Sinai, when God spoke to the people with fearful signs. Diba? Kasi mahilig nga sila din maghanap ng signs, di ba? Yung mga Israelita.
So with ease and the quietness of our hearts, we encounter God in His Word and the sacrament. With serenity, we approach Christ. Diba? Yun yung sabi dito. Mediator of the new covenant. Yes. So, yun So, po. sa madaling sabi, nung panahon ni Moses, sila ay nagpunta sa bundok ng Horeb sa Sinai. At doon, iba ang sistema doon. Nakakatakot, may mga tinig. No? Horeb, Sinai, pareho. Sinai. Pareho lang. Okay. Oh. Yung Sinai sa Zion. Doon nakipagtagpo sa kanila si Yahweh doon sa bundok ng Horeb o Sinai. Okay. Sa itong mga bagong sa panahon ni Jesus o panahon ng mga apostol, sila naman ngayon dito sa bundok ng Zion kung saan naroon ang Jerusalem. At ang kanilang kinatagpo dyan ay si Jesus at napaka masaya ang kanilang pagdalo sapagkat si Jesus ang magdudulot sa kanila ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagbuo ng kanyang dugo. So dito po sa pagbasa, ang mine-mention po dito na Jerusalem is not the earthly Jerusalem, ha? Ang Jerusalem sa langit. The Heavenly New Jerusalem. Opo, the New Jerusalem po ito. Kaya nga meron nakalagay dito na di mabilang na anghel. Di ba? Tama po. Yan po yung katapusan. Nagsimula yan sa Jerusalem, sa bundok ng Zion. At sa katapusan ngayon, sa pahayag, magkakaroon ng bagong Jerusalem sa langit. Sa langit. May mga anghel. Anghel. Marami din doon mga handmaid. Brother Jerome, basahin na ulit natin. Takot sila sa mga kulog. Litany of the humility. Sige, sulat mo yung keyword niya, handmaid na. Handmaid. Keyword. Ay, alas 10 na eh. Iaano pa ba? Ano ba? May question pa ba? Question? Answer? Hindi, tignan mo na. Wag na. Palagay ko, hindi na sapat na yun, na paliwanag natin kung ano ang kaganapan dito sa mga talata. Ito yung contrasting doon sa nangyari sa Sinai at dito naman ang nangyari dito sa Zion. Sa bundok ng Zion at sa bundok ng Sinai. No. Okay na yan. Yung sa Transfiguration, anong mountain yun? Tabor? Tabor. Andun din si Moses, Apo. Okay. Andun din si Elijah. Elijah. At kung mapapansin naman po natin, na halos wala namang kaugnayan ito sa pagiging mababang loob o pagpaparaya o kaya mababang loob. Meron daw eh. Although meron, malalim lang. Kung ating huhukayin, nandyan pa rin naman yung pagiging mababang loob. Diba? Kaya lang wala tayong tuwirang nakikitang mga salita na ibabangga natin doon sa mga keyword natin dito sa unang pagbasa at saka sa gospel. Hindi naman kailangan yung mismo yung literal na word. Yeah. Si Jesus mismo is the humility is also considered humility because he come down as a man. So ito yung binigay kanina ni Brother Jerome na keyword po, lumapit sa Diyos. Yung paglapit nga, di ba? Kailangan lumapit ka na mapagkumbaba. That is humility pag lalapit ka sa Diyos. Kasi kung hindi ka lalapit sa Kanya, ibig sabihin, sarili mo lang, mayabang ka kasi ikaw yung Diyos Sarili mo yung titingnan mo. So ito na rin. Ayaw mong isurrender yung sarili mo sa Diyos. Face without. Yun na. Meron na po tayo. So ang salmong tugunan po, puon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Tapos ang gospel acclamation, sabi ni Jesus na mahal,
Dalhin nyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Oh, Aking pasan, dalhin nyo ang aking pasan. Ayun, kaamuan ko'y tularan. Sa English, ang nabasa ko, God, in your goodness, you have made a home for the poor. Sa Tagalog po, gusto nyo nga Tagalog, di ba? Ito, Tagalog po yung kinuhanan. Ano ba talaga? Buon, English lang gusto niya. Bigay sa mahirap naming buhay. Yun. Kasi lahat naman po tayo mahirap. Hindi lang sa mahirap talaga na as in physical na mahirap. Lahat po tayo mahirap. Lahat po tayo dumaranas na kahirapan sa mundong ito. Wala pong exception. Kasi tayo ay makasalanan. Talagang mahirap pa rin tayo. Di po ba? Okay. Hibla. Hibla na. Kasi meron na palagay ko to. Monsignor, wala pa. Kala ko meron na. Okay. Sa langit mayroong handmaids. Sabi ni Katunying. Pagnanasa. Ayan, ako na naman. Ayan na naman yung pagnanasa. Huwag kayong magnasa sa handmaid. Hibla ba yan? Hibla? Sige, bahala na kayo dyan. Ako, dictate ko na yung isang ko. Sige po, go ahead po. Go ahead po. Let us live in the way of humility. Open parenthesis, self-knowledge, close parenthesis. For the Lord is glorified by the humble. Tama po ba? Period. Oo. Kulang yung period. Tapos, humility invites love. Meron pa mo pakarugtong. Sige po. Pride repels it. Be humble in always and love. Always and always. Saglit pa. Humility invites love. Pride repels it. Uy, sanay kayo, Kuys. Kuys. Miss. Kuys, ano na nga yung sinasabi mo kanina? Hindi ko na-get, sorry. Sinusulat niya siguro. Baka sinulat na. Wait po say, be humble in always and always. Maganda. Parang mga tula yung kanya mga sinusulat eh. Oh. Galing siguro sa sa expository writing ni Kuis. Pare yata yun eh. Gaya po kanina sa homily. Kanina sa homily rin. Okay. Be alert naman yung kanina eh. Be awake pala. Be awake in always and always. Ay, inano niya siguro yung humility naman. Brother Jerome, baka meron ka. Meron na may sinulat. Matutong magpakumbaba. Okay. Sa fiesta. Tungkol din sa humility. Magparaya upang hindi madaya. Tama ba yan? Parang halalan yan Parang yan Campaign ba? Campaign Hugot. Hugot. Hugot ba yan? Dagdagan natin. Sinulat mo na, Brother Butch?
sabihin ko na lang. For everyone who exalts himself will be humbled. Ano po? For everyone who exalts himself will be humbled. But the one who humbles himself will be exalted. Look, 14:11. Yun lang yan. Gusto ko pa. Yun naman ang pinaka-keyword niya eh. Diba? What do you think? Yes, pwede yan. Ako gusto ko na yung concise. O, isa pa. Meron ba? Teka, sino pa to? One new. Sakto po, Tito Tonying. Lagot ka sa Saturday. May Zoom meeting ng assembly sa Hanmits. Ano po yung Brother Hector? Actually, kinuha ko lang sa kwan. The greater you are, the more you must humble yourself. Colon, semicolon. So you will find favor in the sight of the Lord. The greater you are, the more you must humble yourself. Colon. Semicolon pala. So you will find favor in the sight of the Lord. Meron pa? Excuse muna ako this Saturday, mag 42 years. Ay, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Charles. How old are you? Yung mamon na Cindy. Cindy's. Naisingit talaga yung Cindy's. Ano sabi? Baka meron na. Ayun, Diyos, turuan mo kaming magpakumbaba. O Diyos, ikaw ang tanging hanap. Hangad kong ikaw makipamuhay. Maipamuhay. Kung paano, O Diyos, turuan mo kaming O Diyos, ito amin kung paano namin maipamuhay. Wait na po sa Hidro. Sorry po. Be humble. Daya po kanina. Matutong magpakumbaba. Monsignor Reggie Malikdim during homily kanina fiesta masa Tansa. Tansa? Saan yung Tansa? Cavite. Layo naman. Cavite. Pinanggalingan mo? Doon ka pa pumunta? Talagang ano siya no? All around. Talagang kung saan siya nakakarating. Para siyang apostolis talaga. Talagang kung saan siya dinadala ng kanyang mga paa. O, ilagay ko na to lahat Anong oras yung trabaho? Ilagay ko na lahat ito. Ikaw nang bala pumili, Brother Jerome. Papapiliin mo. Ikaw ang pumili. Wala kang sulat eh. Ay, hindi, okay na yan. Basta ilalagay ko lahat yan. Yan na ba ang pinili mo? Ikaw na pumili. Face without. Reflection. Oh, haba. How do you manifest humility in your relationship with others? Sino yan? Meron ba? Quiz. How do you manifest? Copy. Paano ako magpapakumbaba sa aking katanyagan? Hirap yun. Sa akin sa kayabangan ng tao ngayon. Puro ngayon, ang sistema ngayon, puro papansin. Lalo na kapag ikaw marunong, may authority.
Wala na. Hindi na naintindihan kung ano yung pagpapakumbaba. Bale, Influential. sila yon Brother Tunying, tayo hindi naman eh. Kasi hindi naman tayo ganun kanyag. So, okay lang tayo. Wala tayong ipagyayabang. Sabi nga ni Nonoy Zuniga, sa kanta niya, sa panaginip lang ako. Mahal kang tuwina. Diba? Doon lang, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Ako naman dahil sa ako ay solar engineer. Wow. Wow, solar. Tanyag ako sa paggawa ng mga electric fan. So, yun ang kayabangan ha. Oo. How can I encourage others to be humble? Pwede ba yun? Hamon. Oo. Ay, hugot pa. Hugot. How can I encourage others to be humble? If you are humble itself. Parang by example. Yun ang sagot siguro. Yun yung sagot, di ba? O, tama naman. Okay. O, Tito Alex, pili po ng Pili hibla. po ng hibla. Ayan na. Ito na. Napili niya na lahat. Napili ko na lahat eh. Pero, yan yung be humble. Oo, yan na, ito na. I think it sums up everything na eh. Ako bilang isang mayaman at makapangyarihan, paano ako magpapakumbaba? Lumapit sa Diyos, yun nga yung sa verse sa Hebrew. Hindi, bigay mo yung kayamanan mo sa mahihirap, di ka naman magugutom, sobrang yaman mo. Hindi ba nga sabi ni Jesus yung mayayaman, makahirap makapasok sa makikipot na daan. So kailangan tama, ibigay mo nga yung mo, mga kayamanan mo. Ano bali? Yun yung sinabi sa parable of the rich man. Ay, exaltation of the cross na pala ulit, September 14. Kaya yung kayamanan ni Brother Butch, pwede naman niya ibigay sa akin eh. Kayamanan ni Brother Tonying, sa amin na lang. Brother Butch. Brother Butch? Sa amin na lang. Oo. Kailangan. Ako meron ako ipapamana sa inyo. Ano ipapamana mo? Ano itong... Pagnanasa. Yung mga ang utang daw hindi pinapamana. Lalo na kung merong disclaimant or ano ba yung tawag doon? Na pagka namatay ka na, wala na yung utang. May term doon eh, no? May term doon. I forgot the term. Diba? Merong ano nga yun? Kapag? Kasi kunwari, bumili ka ng house and lot, tapos merong clause doon na sinasabi na in the event na mamatay yung na MRI utang, magiging fully paid na. Oh. Yes, MRI yun, MRI. Parang your debts die with you. Your debts die with you. Laging ganoon, pagka ikaw ay umutang, meron ka nang babayarang MRI para kung mamatay ka, bayad na yung utang mo. Yung insurance ang nagbabayad. Insurance pala yun. Yes. Anong ibig sabihin ng MRI? Alam ko kasing MRI, magnetic resonance imaging eh. Yun ang medical term. Live the words, serve the poor. Yun yung mortgage, pleasure, insurance. Challenge yan bro. Wag na yung live the word. Ha? Yung hamon, serve the poor lang. Yung serve the poor na lang. Okay. Hindi, live the world by serving the poor. Tama ba? Hindi, yan na kasi live the world challenge eh. Okay. Hamon eh. Okay.
Serve the poor. No one in need. Walang iwanan. Ipamuhay natin yung sinasabi nating no one in need, walang iwanan. Walang iwanan. Paano ba yan? Yun ba yung pillar ng LCSC? No one in need? Sa ano? Ah? Isa sa pillar ba to? Ng LCS? Yes. Oo. Ng Gideon. Serve the poor yan eh, di ba? Oo, serve the poor din yun eh. Oo, yung no one in need. Oo. Pareho lang. Same. Ay, nung baha, nakatanggap kami sa no one in need ng mga ayuda. Wow. Very good. Ano, barko? May bangka na kayo? Brother, bangka talaga. Baha eh. The best gift. Best gift, bangka. Hindi nga, totoo yun, namigay ang no one in need group, no? Gumagawa sila ng bangka. Nakita ko may bangka silang no one in need nakatatak. Talaga? Oo, pag tingnan mo yung web, nila, nakita ko dati. Baka yun yung kanilang transport ng mga ibibigay na goods. Diba? Kasi yung ibibigay naman na yung pangtawid lang din eh, di ba? Hindi naman siya yung talagang pangtawid lang habang, or in that para sa mga fisherman din siguro. Para sa mga fisherman ba yun? Panghanap buhay talaga? Okay. Mahal din kasi. Pray for those who do not know God. Pwede ba yun? Pray the litany of humility. In Tagalog. LCSC na nga yan. In Tagalog talaga. There is last English. Para dalawang version. Talagang inilagay, hindi na. Joke lang po, joke. To be understood as to understand. Picture take na. To be loved as to love with all my soul. Kain po tayo. Thank you. Thank you. Salap. Love your peace. It is in pardoning that we are pardoned. Giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. One more time. Di man nakaano si Sino? Batako. Ay, Batako, nasan ka daw? Teka, ibahin ko yung gallery ha. Gallery ko. Yan. Para lahat tayo. Picture na ba? Picture na? Picture na daw po. Wahid Itnin Talata. Side view pa yung cardinal, no? One more time. This time with feelings na. 1, 2, and 3. Yung isa talaga naka-profile. Ayaw talaga tumingin. Oo, yan eh. Pang talaga? Pampreso. Sinong pasin natin next week? Turo na. Dapat si quiz na eh. Kaya lang sabi niya, ikaw daw, Brother Hector. Birthday. Hindi ko narinig si Brother Quiz, Nandun sa chat group po. Happy birthday! Oo nga pala. Birthday pala eh. Sino may birthday? Okay. Dahil birthday siya. Sa 30th. Birthday na niya. Happy birthday. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligaya. Maligayang bati. A round of applause. How old are you? Okay na yan, Cindy. How young daw? Si si quiz pala. Next week daw. Siya daw. Okay. Okay, Brother Quiz. Brother Quiz, ikaw na rin na mag-closing siguro. Brother Tunying?
Okay lang ba? Birthday prayer. Birthday prayer. August 30 ka pala, August 30. In the presence of the Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Sacred Heart of Jesus, Have mercy, on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Augustine of Hippo, Pray for us. Saint John the Baptist, Martyr. For us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat po. Magandang gabi. Thank you then, everyone. Good night, Good folks. night.